Mula dun sa baba na itong bundok, paakyat dito ay grabe yung paahon. Sa katunayan nga, bukod sa handbrake na itong sasakyan, ay nilagyan pa natin to ng bato dito sa ilalim ng gulong para siguradong hindi po ito dadaos-dos pababa. Makikita naman po natin yung buhangin nila na parang pulbura. Etong buhangin daw ay galing to sa bulkan, kaya ganito yung kulay. Nandito na po tayo sa pinakahuling barangay na sakop netong Manito, Albay. Ito po yung barangay Kabet at ito po yung nagsisilbing boundary ng Albay at saka Sorsogon. Good morning mga ka-FTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakaraang araw, pinuntahan po natin ang isa sa napakagandang isla na sakop ng Eastern Samar at pinuntahan po natin yung mga naggagandang atraksyon na makikita dito. Ngayong araw naman ay tumawid po tayo mula Eastern Samar papunta dito sa bahaging eto ng Luzon kung saan makikita ang ginagawang kalsada na mag-uugnay sa dalawang probinsya na sakop ng Bicol Region. Pero bago po natin umpisahan ang ating biyahe papunta sa lugar na pupuntahan natin ngayong araw, ay silipin po muna natin etong napakagandang struktura na matatagpuan dito sa Sorsogon City. So etong sports complex ay makikita po ito dito lang mismo sa gilid nitong kalsada na papasok dito sa city proper ng Sorsogon City. Etong area na to ay ito po yung Balogo at una nang napangalanang Balogo Sports Complex, etong Sorsogon City Sports Complex dahil nga sa lokasyon nito. So nasa 50 meters mula doon sa kalsada na papasok naman sa city proper ay makikita na po natin ang main building na itong Sorsogon City Sports Complex. Dito sa labas ay mapapansin na po natin etong kakaibang disenyo ng struktura. Etong mga ganitong disenyo ay mapapansin lang po natin o makikita lang po natin sa bansang Italy. Yung mga lumang struktura ay ganito yung disenyo. Talaga namang napakaganda. Makikita po natin dito yung main entrance, papasok dito sa sports complex. So hindi po tayo makakapasok dito kasi nga ongoing pa rin yung ginagawang finishing touches dito sa loob. At mapapansin po natin na yung kasulukuyang ginagawa dito ay itong kanilang track oval. Itong Sorsogon City Sports Complex ay may lawak po itong aabot sa mahigit 7 hectares at dahil sa pambihirang lawak nito, kaya dito ginaganap madalas yung mga ganitong activities na nangangailangan ng malawak na space. Dito din madalas ginaganap yung ilang mga photoshoot na karaniwan na natin makikita sa mga mahalagang event tulad na lamang ng mga prenups at yung mga pre-birthday shoot. Dahil nga sa ganda na itong gusali, kaya ito yung madalas na i-background ng mga kababayan nating nagpipicture-picture dito. So nasa mahigit 1 kilometro naman ang layo mula doon sa Sorsogon City Sports Complex ay narating naman po natin etong bagong coastal road dito sa Sorsogon City. Makikita po natin dito ang napakahabang kalsada na nag-uugnay dito sa magkabilang bahagi ng city proper ng Sorsogon. So etong coastal road dito sa Sorsogon City ay may haba po itong aabot sa mahigit 5 kilometro at mas pinabilis po yung travel time nito mula dito sa Bungad papasok dito sa city proper hanggang dito sa kanilang bagong terminal. Ito po yung
land transport terminal na makikita po natin sa gilid lang mismo ng SM City Sorsogon. Ayan, makikita po natin dito sa ating mapa yung ating destinasyon ngayong araw. So mula dito sa Sorsogon City, magta-travel po tayo papunta sa bayan ng Manito, sa Albay. At aabutin po yung travel time natin ng mahigit 1 oras o halos 2 oras. Kung tapos na sana yung ginagawang kalsada, etong area na lang na to yung ita-travel natin o yung bibiyahiin natin. Pero dahil nga sa hindi pa daw tapos yung kalsada na mag-uugnay sana dito sa magkabilang bahagi ng Bicol, kailangan pa nating umikot dito sa bahaging ito ng Albay bago marating yung bayan ng Manito. Mapapansin po natin na nasa Sorsogon na tayo pag maramdaman po natin yung smooth na kalsada. So yung mga manggagaling ng Samar, dadaan ng Bicol bago pumunta ng Manila, at yung mga taga Manila naman na bababa ng Visayas o di kaya Mindanao, ay mapapansin yung mga smooth na kalsada mula doon sa bungad netong Sorsogon hanggang sa exit netong probinsya. Dito nga pala sa probinsya ng Albay, dun pa lang sa bungad mula doon sa Sorsogon City, napansin na natin itong mga nakabilad na tambo kung tawagin sa amin. Pero dito, yung tawag nila ay talahib. So mula doon sa intersection kung saan tayo lumiko, papasok dito sa bayan ng Manito, ay madadaanan po natin itong hele-helerang mga nakabilad na talahib. Yan, no? So ito po yung ginagawang walis at ito na po yung finished product. So yung benta raw nila dito ay nasa 100 pesos. Maliban dito sa mga talahib ay napansin din po natin itong mga ganitong buhangin. So ito daw po yung buhangin na galing sa bulkan. Ito po yung lahar na ginagamit ng mga residente para gumawa ng bahay na konkreto. So dito mas marami yung mga buhangin na galing sa bulkan kumpara sa buhangin na galing sa ilog. Kaya ito yung madalas na inihahalo sa semento ng ginagawang bahay tulad nito. Ito din yung madalas na ginagawang hollow blocks. Kaya mula doon sa Sorsogon City, papasok dito sa bayan ng Manito, ay may mga nadaanan po tayong paggawaan ng hollow blocks na ito yung pangunahing sangkap. Nandito na po tayo sa pinakahuling barangay na sakop netong Manito, Albay. Ito po yung Barangay Cabet at ito po yung nagsisilbing boundary ng Albay at saka Sorsogon. Grabe, sobrang layo ng inikot natin para lang marating etong bahaging ito ng Sorsogon City. Mula dun sa baba na itong bundok, paakyat dito ay grabe yung paahon. Sa katunayan nga, bukod sa handbrake na itong sasakyan, ay nilagyan pa natin to ng bato dito sa ilalim ng gulong para siguradong hindi po ito dadaos-dos pababa. Kasi kung makikita po natin sa drone shot, etong kalsada ay talaga namang napakatarik. At mula doon sa baba hanggang dito ay mapapansin po nating sementado na etong bahagi ng kalsada. Etong kalsada na ginagawa dito sa bahaging ito ng Bicol ay ito po yung tinatawag na Sorsogon Albay Connector Road o kilala din sa tawag na Manito Bacon Road. So makikita po natin sa ibabaw na itong proteksyon dito sa gilid ng kalsada
yung isa pang kanal na itong road protection. Ginawa po ito para masiguradong hindi magkakaroon ng pagguho ng lupa dito sa bahaging ito ng kabundukan na dinadaanan na itong ginagawang kalsada. So mula dito sa bahaging ito ng kalsada, matatanaw po natin ang napakahabang baybayin na sakop na itong probinsya ng Albay at na itong Sorsogon. Makikita nyo naman, talaga namang napakaganda na itong bahaging ito ng Bicol. Tanaw na tanaw po natin dito yung iconic na bulkan na nandito sa Luzon. So bagamat may mga mangilan-ngilan ng motorista o mga kababayan nating napapadpad o nagpupunta dito, mapapansin po natin na ngayong nandito tayo, wala tayong nakikitang mga dumadaang mga motorista. So mula dito ay babaybayin po natin itong ginagawang kalsada papunta dun sa kabila at titingnan po natin kung madadaanan na nga ba itong kalsada papunta dun sa proper nitong bakon ng Sorsogon City. So dito napansin din natin yung buhangin na hinahalo nila sa semento sa paggawa dito sa kalsada. Yan, makikita naman po natin yung buhangin nila na parang pulbura. Ayon sa mga napagtanungan natin, etong buhangin daw ay galing to sa bulkan, kaya ganito yung kulay. Yan, kulay itim. At mas maganda daw po itong ihalo sa semento kumpara sa buhangin na galing sa ilog. Mas matibay yung strukturang ginagawa o gagawin kung ito yung ihahalo. Mula dun sa kabila na itong bundok ay nag-travel po tayo ng ilang kilometro papunta naman dito sa bahaging ito ng kabundukan kung saan ay matatanaw na po natin yung ilang bahagi ng bakon. So dito, dediretso po sana tayo pababa dito sa bahaging ito ng bundok. Pero dahil nga sa hindi pa sementado at medyo madulas pa yung kalsadang dadaanan natin, kita nyo naman puro bato at madulas na kung magkamali tayo sa pagdaan dito ay pwede tayong dumiretso dito sa dagat. Mapapansin po natin na ongoing yung pagpapalapad dito sa bahaging ito ng kalsada. At dahil po dito, pansamantala po munang isinasara itong kalsada tuwing alas 8 hanggang alas 12 at alauna naman hanggang alas 4 ng hapon. Yun po yung mga oras na ongoing yung ginagawang konstruksyon dito sa kalsada. Dati daw ay pinapayagang dumaan dito yung mga sasakyan anumang oras, pero dahil nga sa dumarami na yung dumadaan dito kaya pansamantala munang nilimitahan yung oras ng pagdaan dito sa Manito Bacon Road para na rin maging safe, mapabilis o hindi maabala yung mga gumagawa dito sa kalsada. Etong ginagawang bagong kalsada dito sa bahaging ito ng Sorsogon at Albay ay nagkakahalaga po ito ng mahigit 2.2 billion pesos. May haba po itong abot sa mahigit 15 kilometers at may layuning mapabilis yung biyahe ng mga kababayan nating manggagaling ng Legazpi City at magpupunta sa Sorsogon City. Pag nagawa na itong ginagawang kalsada ay mababawasan ng mahigit 1 oras yung travel time ng mga motoristang dadaan dito sa bahaging ito ng Bicol. Sa ngayon kasi na hindi pa gawa itong kalsada ay iikot pa yung mga motorista dun sa ilang bayan na sakop ng Albay at dito sa Sorsogon. Yan, so malaking tulong pag na kumpleto na itong ginagawang kalsada kasi bukod sa mababawasan nito yung travel time mula dito sa Legazpi City papunta sa Sorsogon City ay magsisilbi din itong tourist attraction dahil nga sa tanawing matatanaw natin dito. Grabe, sobrang ganda.